Amen! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Minsan pa, batiin po natin ang ating mga kapatid ng two thumbs up. You are Charito. Amen. We are blessed and highly favored. Salamat sa Diyos sa pagkatunay nga ginising niya tayo na may panibagong lakas. Sa bawat araw natin na ating pagising, may pag-asa palagi. Dahil alam natin ang Diyos ay ating kasama. Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Ikaw na kami ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya naman salamat po. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Dakilang Diyos, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, O God. Sa bawat buhay ng bawat isa sa aming Panginoon na tunay nga, ginigising mo kami na may panibagong lakas, panibagong sigla. Kaya naman magpupuri kami, Panginoon, na may kagalakan. Taglay sa aming mga puso ang sasalamat, Panginoon, upang patuloy na luwalhatiin ka. Sa pagkatunay nga, Lord, dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Naranasan namin, Panginoon, at aming maipapatotoo dahil bawat isa sa aming, Panginoon, ay kumikilos ka at gumagawa ka sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, maraming salamat po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa hilingan ng buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kaming nakakatayo, nakapagpupuri, sapagkat ang mga anak mo na nilikha, tunay nga pagbabalik ng papuri sa iyo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Dakila at gamangha-mangha ang iyong pag-ibig, Ama, sa bawat isa sa amin. Hindi kami ang naghanap sa iyo, kundi ikaw ang unang humanap sa amin. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Kaya naman nagagalak ang aming mga puso, Panginoon, na maramdaman ito, O God. Tunay nga, Panginoon, sa bawat tintig ng aming mga puso, at sa bawat pag-indak, Panginoon, bawat pagsayaw namin para sa iyo, O God, sapagat ang panibagong buhay na nilalakad namin, Panginoon, ay galing sa iyo. At kasama ka namin, nagtitiwala kami sa iyo, dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming matibay na muog, ang aming tanggulan sa lahat ng panahon at lahat ng oras. Kaya marapat lamang, Panginoon, maibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, ang pagdakila sa tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat. To God be all the glory. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na lahat. Amen. Ang bawat papuri ay para lamang sa Kanya. Amen. Tayong mga anak ng Diyos, ginagamit ng Panginoon ang ating mga labi upang ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at parangal. Kaya tayo sama-sama magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen!
mula sa iyo. Kaya naman, Lord, masaya kami nagpupuri sa iyo dahil alam namin ang kahalagahan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, salamat po. Salamat sa kakahiyagan ng biyaya sa bawat buhay ng bawat isa sa akin. Lord, tunay nga walang ibang pupurihin, walang ibang sasambahin, kundi ikaw na banal. Ang banal na Diyos magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat po sa presensya mo na tunay na nararanasan namin araw-araw. Hallelujah. Let us worship the Lord. Yes, Lord.
Ika'y banal na Diyos. Oh, Jesus, banal na pagkailanman. Patampakan natin ang ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig sa amin. Salamat sa patuloy na pagyakap mo sa amin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang natay magsabi ng Amen! Excited much. Isang pinagpala at pinaborang umaga sa ating lahat. Amen. So, it's good to be back for 1 month. I was silent. At ngayon, ako'y natutuwa kaharap ko muli ang nagagandahan at nagwagawa-puhang mga anak ng Diyos. Amen? So, napakabuti ng Diyos, napakainit ng panahon, pero ang biyaya ng Diyos, patuloy tayong sinusustina. Amen? Amen. So, hindi naman masyadong mainit. Parang abnormal na yata ang panahon natin, ano? Napapansin niyo? Summer na dapat sobrang init, pero kahapon malakas ang ulan. Amen? So, mag-iingat mga kabiyaya, stay hydrated, sapagkat hindi na maganda ang takbo ng panahon. We are in the last days at talagang inaasahan na natin yan. Pero tayo, dahil tayo ay nasa biyaya, no fear. Amen? No fear. Ano man ang mangyari, ang Diyos ay nasa atin. Amen? So, sa umagang ito, parang sobrang hangin dito sa atin na. Okay, sa umagang ito, tayo po ay nasa part 6 na ng ating tinatalakay na in Christ. So, tinutuklas natin ang yaman kung ano at kung ano ang mga naipagkaloob na sa atin dahil tayo ay nakay Kristo. At ano ang magagawa natin dahil tayo na ay nakay Kristo. So, ibig sabihin, ika-anim na. Therefore, may naunang 5. Tama po ba? So, sino ang nakakaalala ng number 1? In Christ, round 2. Ano yung una nating napag-aralan? Number 1, in Christ, I am perfectly loved by God. So, pag sinabi mong I am loved by God, it is an understatement. Dahil tayo ay perpektong inibig ng Diyos. Amen po ba? Number 2. Ano naman yung number 2? In Christ, I am completely forgiven. So, perfectly loved. Number 2, completely. Hindi po partially, hindi in part, kundi completely. Pag sinabing complete, past, present, and future, pinatawad na tayo ng Diyos. Amen? Dahil tayo ay nakay Kristo. Pangatlo, in Christ we are righteous and
holy. We were made righteous. Amen? Ang kabanalan ng Diyos ay itinapal sa atin sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag kang mangamba. No fear. Pag humarap ka sa Diyos, hindi niya nakikita kung ano ka, kundi ang nakikita niya ang kanyang anak. Kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Parang mabilis naman nakalimutan. Number 4. Ano po yung number 4? Ayun, yan ang dapat talagang hindi niya makalimutan dahil wala nang pinaka-importante, wala nang ibang mahalaga na malaman mo that you are a child of God. Amen? Kaya every Sunday, ikinikintal namin sa inyong kaisipan, ano man ang mangyari, ikaw ay anak ng Diyos. So sabihin mo, I am a child of God. Amen. And just last Sunday, pinag-aralan natin that in Christ, I am a new person inside. Bago na tayo. Bago ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, bago ka na. Okay? So, yan 5 katotohanan na yan, malalaking katotohanan po yan. Iyan po ay ang mga realidad na napag-aralan natin at marami pa pong mga susunod na pag-aaral dyan na hindi ka na dapat nasasya. Ano ang ini-enjoy mo? Ano ka sa harap ng Diyos? Sino ka sa harap ng Diyos? Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So ngayon dadagdagan natin iyan. Ano kayang idadagdag natin dyan? So number 6, dahil part 6 na po tayo, hindi yata gumagalaw. Ayan, yan. Number 6, in Christ, we are blessed and highly favored. Amen? So, sabihin mo sa iyong katabi, we are blessed and highly favored. So, sa harap ng Diyos, tayo ay blessed and highly favored. Maraming tao ang alam na ako ay pinagpala at pinabura. Knowing that in Christ we are blessed and highly favored, how does this apply? How does this apply to our daily lives? So, marami ang nakakaalam, pero knowing that you are in Christ, how can you apply this in your daily life? So, ano po ba talaga ang buhay na pinagpala at pinaburan? Ano ba talaga? Can you explain? Palagi natin yan sinasabi, ako'y pinagpala at pinaburan. So, sa umagang ito, malalaman po natin yan. But before that, let's pray. Father in heaven, thank you so much sapagkat palagi mo pong pinakikinggan, palagi mong naririnig, palagi mong dinidinig ang aming mga panalangin, ang aming mga pag-aawitan. Maraming salamat, Lord, sapagkat ang pag-aawitan ng iyong mga anak ay bangong samyong, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Lord, wala kaming gagawin sa buhay na ito, kundi parangalan ka, pasalamatan ka, luwalhatiin ka, at ipagsabi ang iyong kabutihan na ginagawa sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Ama, sapagkat ang iyong mga anak sa kabila ng panahong ito, Panginoon, ay mas pinili na sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aawitan ng iyong mga anak. Indeed, O God, you inhabit the praises of your people. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. So, idinagdag natin, being blessed and highly favored. This is the most popular. Amen? This is the most popular reality sa lahat na ating mapag-aaralan. Being blessed and highly favored, iyan po ang pinaka-popular, pinaka-paborito, at pinakasikat. Pinaka-paborito, pinakasikat na kaisipan. Actually,
Um, everyday makikita mo may mga post, I am blessed and highly favored. Amen? Lalo na sa atin, nung natutunan natin yan salita na yan, excited tayo mag-post, I am blessed and highly favored. Amen? Ako po, simula nang natutunan ko yan at nalaman ko ang yaman ng salita na yan, halos gusto ko palagi ipaalam sa mundo that I am blessed and I am highly favored. Ang iba, ayaw gamitin ang salitang charito. Kaya blessed and highly favored na lang. Pero, ganun pa man, iisang ibig sabihin yan. Pag sinabing blessed and highly favored, you are charito. So, to know that is one thing, but to be able to apply that in our daily lives is absolutely another thing. So, sa umagang ito, isi-share ko po sa inyo dalawang bagay lang. The declaration So sa umagang ito, pag-aaralan lamang po natin the declaration and the application of being blessed and highly favored. So let's talk about the declaration. Dalawang bagay lang po. The declaration. So, most of the things po na tatalakayin natin sa umagang ito, pahapyaw nating babanggitin sapagkat alam ko marami na po tayong napag-aralan tungkol sa being charito, being blessed and highly favored. Siguro mga 2 dekada na po yan. Pero dito sa atin, I'm sure, nung magsimula tayo, marami ang nabuksan na kaisipan tungkol sa word na charito. Amen po ba? At kami po, 2014, nadako na kami sa AMI. At talaga namang nakakamangha yung salitang charito. Kaya huwag natin yan kakalimutan. Palagi mo araw-araw pagising sa umaga, the shortest prayer you can say, Lord, thank you, I am charito. Bago ka matulog, ideklara mo, I am charito. Paglabas nyo dito, o sa araw-araw nyong buhay, marami kang sasabihin, I am charito. Marami kang maririnig, mababasa. Huwag ka po kayong mag-alala sapagkat wala po itong overdose. Amen. Wala po itong overdose. At ang totoo po, believe me, habang naririnig mo yan, paganda ng paganda at paganda ng paganda ang katotohanan na matutunan na kay Kristo tayo ay blessed and highly favored indeed. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, ang salita pong blessed, hindi ko na po yan pahahabain pa. Ang sa Greek word po, yan po ay, ano po? Eulogio. Dalawang salitang Griego, iyo, ibig sabihin good, logeo, to speak, at yan po ay nasa aorist tense na ang katupak po ay past tense sa English. So, pag pinagsama po yan, ibig sabihin, God has spoken good things over you. So, napaka-famous po ng verse na ito, to speak good. Kung kayo po ay nakaka-attend na ng mga necrological services, I'm sure everybody has, maririnig po natin sa, dyan po ginamit yung salitang eulogy. Tama po ba? Galing po yan sa salitang eulogio. Ibig sabihin, yung nagsasalita sa patay at yung mga nandoon, ang sinasabi lang nila, pawang magaganda doon sa taong pumanaw. Tama po ba? So, lahat ng maririnig mo, magaganda. So, ibig sabihin dahil ito'y nasa aorist tense at ang katumbas ay past tense, ibig sabihin, hindi po magsasalita pa lang ang Ama ng mabubuting bagay para sa iyo, kundi nagsalita na siya
ng lahat ng bagay na mabubuti para sa iyo. Huwag mong kontrahin. Huwag kang kontrabida. Amen po ba? Huwag mong kukontrahin, huwag mong kukontrahin ang sinabi na ng Diyos na mabubuting bagay sa iyo. Sinabi ng Diyos, pinagpala ka na, huwag mong sasabihin, malas ako. Sinabi na ng Diyos na pinagaling ka na, huwag mong sasabihin, mamamatay na ako. Sinabi ng Diyos, pinaunlad at pinayaman ka na, huwag mong sasabihin na ang hirap-hirap ko. Amen. So pag sinabi yan, ano na lang sasabihin mo? Amen. Pag sinabi ng Diyos, nabasa mo sa salita ng Diyos, sabihin mo, Amen. So, huwag nating kukontrahin dahil sinabi na ng Diyos na ikaw ay pinagpala at pinabura. Ang problema kasi, dahil hindi mo nakikita, hindi mo pa nakikita, hindi mo nararamdaman, sasabihin mo, hindi. Paano naman akong pinagpalang? Pudpud na nga ang sapatos ko. Tuyok nga ang ulam ko. Ito ba ang buhay na pinagpala? Hindi po dahil wala kang nakikita at wala kang nararamdaman dahil may nararamdaman ka. Sa ngayon may mga inuubo. Sa ngayon may mga dumaan ng mga sakit. Nung nakarang linggo po, ako po ay nagkasakit din. But I continuously say, I am healed in Jesus' name. Amen? Kahapon si Hans may sinat. Dinideklara namin, he is healed in Jesus' name. Ngayon po, nandyan siya sa likod. At ang sabi niya, SM na tayo. Swimming na tayo sa beach. Ayaw ko sa swimming pool. So, masaya. So dahil porke wala tayong nakikita, wala tayong magandang nararamdaman, ay hindi ka na maniniwala. The truth is, wala ka mang nakikita, wala ka mang nararamdaman ang katotohanan. You are blessed and highly favored. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tatanungin mo, bakit nga ba? Bakit wala akong nararamdaman, wala akong nakikita? Pero patuloy kong sasabihin that I am blessed and highly favored. Bakit? Kasi nga, deklarasyon. Deklarasyon ng salita ng Diyos. Deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon of the word, ito po ay hindi sumusunod sa nakikita, sa nararamdaman, sapagkat ang lahat ng nakikita at nararamdaman ay pabago-bago. Amen? Pabago-bago, pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kaya pag sinabi ng word, paniwalaan mo. Affirm and declare, I am blessed and highly favored because I am in Christ. Amen? Amen. Because I am in Christ. So gaano po kahalaga ang pagbigkas ng pagpapala? Dahil po sa Biblia, ang pagpapala ay binibigkas at tinatanggap sa binigkas ng pagpapala. So, biblically, blessing is released by speaking. So, papakita ko po sa inyo, sa Biblia, ang mga pangyayari kung saan ang blessing ay binigkas. Number 1, God spoke blessing to Adam and Eve. Picturean nyo na lamang po yan. Ang Diyos ay magbigkas ng blessing kay Abraham. Anong ginawa ni Abraham? He spoke blessing to Isaac. Sino si Isaac? Makita natin dyan, si Isaac ay anak ni Abraham. Nung natanggap ni Abraham ang pagpapala, ang dineklara ng Diyos na pagpapala, automatic, He spoke blessing to Isaac, his son. At ito naman si Isaac, nung na-release ni Abraham ang blessing, he also spoke blessing to Jacob, anak niya rin. At ito naman si Jacob, he spoke blessing to Joseph. Makikita natin yung trend, di ba? Ama, anak. Sino ang pinakamalapit sa atin? Anak.
Amen? At ito naman si Joseph, he spoke blessing to his children, especially to Ephraim and Manasseh. Sa Israel po, bago po pagpalain ang bayang Israel, ang nag-speak ng blessing, ang priest, especially the high priest. At ang blessing ay nakakamtan ng bansang Israel. Today, God spoke blessing to believers. Are you a believer? Amen. So we believe that God has spoke blessing upon us. So muli, ibabalik ko yung versikulo. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, blessed, pinagpala na po ba? O pagpapalain pa lang? Pinagpala na. At sa kaalamang ito, Panginoon, sa katotohanan ito, nababago ang ating panalangin. Amen? Nababago ang panalangin natin. Hindi na tayo nagbibeg. Hindi na tayo nagbibeg. Nababago na ang ating panalangin. Hindi na tayo nananalangin at tila baga lumalabas sa ating mga bibig na masyado tayong mapagpakumbaba. Oh Lord, pagpalain mo naman ako. Bumawi ka naman, Lord. Nung nakaraang taon, hindi mo na ako pinagpala. Pagpalain mo naman ako. Lumalabas, may atraso pa ang Lord sa iyo. Wala pong atraso ang Lord sa atin. Wala. Kaya nababago ang perspektibo ng ating pananalangin. Puro deklarasyon. Amen po ba? The mere fact na paggising mo sa umaga, may hangin lumalabas sa dalawang butas ng iyong ilong, pinagpala at pinaboran ka. Amen? So kailangan ma-renew ang ating mga kaisipan. We agree with God. We declare that in Christ we are blessed and highly favored. Amen? So napakahalaga yung pagsasalita, yung pagbigkas. Bakit? Habang binibigkas mo ang magagandang bagay sa sarili mo, abundant blessing will come. Every day, blessing and blessing after another. Amen? So, wag mong ipagkait, ideklara ang pagpapala sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Amen? So today, sabihin mo, I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Amen. So, kaya nga po tayo ay sinanay ng salita ng Diyos to walk by faith and not by sight. Amen? So, hindi po tayo nakabase sa kung ano ang nakikita at nararamdaman. Kaya kailangan na lang natin, dahil nagdeklara ng Diyos, believe, affirm, and declare. Amen? Palakpakan po natin ang Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Amen? Ang salita pong accepted sa Greek word po ay charito. Amen? Sa Greek word po ang accepted ay charito, ibig sabihin blessed and highly favored. Ito po sa yamang salita ng New Testament, 2 beses lamang po ito nabanggit. Ang una po sa Luke 1:28 in reference with Mary. Unang sinabihan si Maria. Luke 1:28, and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. So, ang ibig sabihin ng highly favored ay charito. Blessed and highly favored. So, hindi ko na po uulitin. Ang sign po ng charito ay, paano? Pakita nyo nga, itaas nyo yung mga kamay nyo. 2 thumbs up. Hindi pwedeng isa lang kasi hindi yan charito. Chariwan yan. Kaya,
Pag may nakita kang kabiyaya, huwag mong bibigyan ng isa lang. Kailangan dalawa. So marami pong hand signals. Ano pong mga alam yung hand signals? Sige nga. May mga ganyan, may mga ganyan, may mga ganyan. Ano pa? Marami pong hand signals. So maraming ginagamit ang tao ng mga hand signals. Pero po, ang walang katapat na hand signal ay ang 2 thumbs up. Amen? Dahil pinapatutuo mo na dahil ikaw ay na kay Kristo, tinanggap ka ng Ama. Amen? Pinatawad ka, pinagpala, pinabulan, and pinaburan. You are blessed and highly favored. So batiin mo ang iyong katabi. You are blessed and highly favored. Sabihin mo rin sa sarili mo, I am blessed and highly favored. And of course, we affirm that we are Charito. Sabihin mo sa sarili mo, I am Charito. I am Charito. I live in Charito land. I live in Charito land. I am part of Charito generation. I am part. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So biblically, it has been declared that in Christ we are blessed and highly favored. Ang tawag po dyan ay declaration. So, huwag natin kukontrahin. Pag sinabi ng salita ng Diyos that you are blessed and highly favored, sabihin mo, Amen. Amen. Dahil pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng salita ng Diyos that you are blessed and highly favored, sigurado po itong totoo. Amen? Sigurado itong matutupad. It only happens to those who believe. Amen? Amen. So, blessed and highly favored. Number 1, the declaration. So, maliwanag po, hindi na po iyan mababago. Amen? Hindi na po iyan mababago at hindi na pwedeng baguhin that you are blessed and highly favored. But knowing that you are blessed and highly favored, how does this affect your life every day? Ang tawag po dyan, the application. Amen? Amen. Gayong alam mo na that you are blessed and highly favored, paano ito makaka-apekto sa iyong pang-araw-araw na buhay? Dahil para po ito maging powerful. For it to be powerful, so, para po ito ay maging powerful, kailangan po may epekto. Sabihin mo po, may epekto dapat. May epekto dapat. Kailangan may pagbabago. Sabihin mo may pagbabago. May pagbabago. Rain or shine, may pagbabago. Rain or shine, may pagbabago. Dahil alam ko, dineklara na ng Diyos na ako ay blessed and highly favored. Dahil alam ko, diniklara na ng Diyos. Ayun, nag-murmur na kayo. So may pagbabago sa buhay mo. Ano ang nabago? Nabago ang iyong pananaw, nabago ang iyong pananalita, at nabago ang iyong kilos. Amen po ba? Hindi po pwedeng nalaman mo pero walang pagbabago. Ang tawag dyan, ano ba yan? Amen? Remember, tayo po ay binabasa ng mga taong nakapaligid sa atin. Charito ka dyan. Kung magmura ka naman, ang lutong-lutong. Amen? So, nababago po ang pananaw, pananalita at kilos dahil sa katotohanan, natanggap mo na that you are blessed and highly favored. So, pag-usapan natin ang life application. Dapat ito po ay napakamakapangyarihan, katotohanan na tayo ay pinagpala at pinaburan. The truth is, kailangan may pagbabago. Life application number 1. Expect blessings to change you all your life. Pastora, totoo ba yan? Expect
Ibig sabihin, anong Tagalog ng expect? Asahan mo na hahabulin ka ng pagpapala all your life. Amen? Hindi ka magkakandara na habulin ang pagpapala. Remember, hindi pwedeng mapunta sa iba ang pagpapalang nakalaan sa iyo. May address yan. At ang pagpapala ay alam kung saan pupunta. Kakatok at kakatok yan sa pintuan mo. Amen? Dahil yan po ay nakapangalan sa iyo. Itong pagpapalang ito ay nakapangalan lamang ito kay Lenlen Avila. Kaya kakatok yan sa pintuan ni Lenlen. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ang kontrata ay napunta sa iba, huwag kang malungkot sapagkat hindi talaga yan para sa iyo. May nakalaang mas maganda para sa iyo. Amen? Kung ang promotion ay nawala at napunta sa iba, maging masaya ka para sa iba, darating na ang para sa iyo. Amen? Amen. So, huwag natin panghinayangan ang mga bagay na hindi napunta sa atin na hinahangad natin sapagkat may nakalaan para sa atin. Kung ang boyfriend mo ay hindi napunta sa iyo, huwag kang umiyak dahil hindi talaga siya para sa iyo. May nakalaang mas mainam para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, knowing that you are blessed and highly favored, nagbabago yung perspektibo natin sa buhay. Amen po ba? Nagbabago. Di ka nagiging bitter. Happy na. Yung mga nakarinig na sila ay blessed and highly favored, pero hindi na bago ang pananaw. Pansinin niyo, parang mga laging nakasimangot. Parang galit na galit sa mundo. Hindi mo naman inaano ng aano. May ganun po ba? Yes, kasi hindi na bago. Yan ang sad part. Kasi para sa kanila sasabihin, yan charito-charito na yan. Sa kanila lang yan nangyayari, gumagana sa amin naman hindi. So, nagiging bitter. So, happy lang. Kung di napunta sa akin, okay lang. Sabihin mo, kung hindi yan napunta sa akin, ano man yan, okay lang. Anak pa rin ako ng Diyos. Amen. Anak pa rin ako ng Panginoon. Wala po talagang nawala sa iyo. Ang totoo po, walang nawala sa iyo dahil idineklara ng Diyos that you are blessed and highly favored. Huwag kang umiyak, huwag kang malungkot, huwag kang magmukmok kung may tao nawala sa buhay mo. Harsh naman yan, Pastora. The truth is, natutunan ko din ito. Huwag kang malungkot, huwag kang magmukmok. Iikot pa rin ang mundo dahil anak ka ng Diyos. Amen? Akala mo hindi ka iiwan sapagkat close kayo. Kaibigan eh. Akala mo hindi ka iiwan kasi partner mo eh. Yung hindi mo inaakala na mag-iiwan sa'yo na ibinigay mo ang lahat, iniwan ka. Huwag kang malungkot. Dahil ang totoo, si Jesus lang ang hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So kung iniwan ka, kung may time, ihatid mo. Ihatid mo. So, huwag mawawala ang saya. Huwag magmumukmok at huwag malulungkot. You are a child of God. Amen? Amen. Amen? Amen. So, parang hindi kayo nakamove on doon. May mga nag-iwan na ba? Ipag-pray natin sila. Amen? Na mabago ang kaisipan. Dahil hindi naman talaga tayo mga perfecto. Hindi naman natin sinasabi na ang blame sa kanila lang po sa atin. Baka in one way or another, meron din tayong pagkukulang. So, let's pray. Lalo na kung kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So,
Psalms 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang sabi dyan, surely, ibig sabihin, not maybe, not hopefully, not prayerfully. So, hindi na po ito pinag-pray. Dahil ito ay sure, sigurado na. So, ang Greek word po ng goodness ay tov, blessing. Ang mercy naman po ay kised, ibig sabihin favor. Ang follow po, hindi po yan. Ibig sabihin po dyan, chase. Hindi lamang po chase. To hunt or to pursue. Habulin ka talaga niyan. Amen po ba? Ihaharas ka niyan. In a positive sense. Amen po ba? Kaya pag hinabol ka, hinaan mo ang slow lang ang iyong takbo. Kasi uuunahan ka niyan. Amen? Kasi chase you down eh. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bakit? Dahil ikaw ay na kay Kristo. When you walk in faith, blessings are not something you chase. They pursue you and hunt you down wherever you go because you are in Christ. Amen. Kaya nga po may versikulo sa Biblia, I will bless you in the city, I will bless you in the field. So, hindi po tayo laban sa mga nag-a-abroad. Amen? Hindi po tayo laban sa nag-a-abroad dahil choice nila yan. Amen po ba? Choice nila yan. Kung magtatrabaho dito, kung magtatrabaho sa abroad, sila ay pagpapalain. Amen? Kung choice mo mag-asawa, pagpapalain ka. At kung pinili mo naman na to stay single forever, pagpapalain ka ni Lord. Kasi ang pagpapala po ay wala sa ginagawa. Amen? Wala po sa lugar ang pagpapala. Ang pagpapala po ay nasa Diyos. At dahil ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka na. Ibinigay na ng Panginoon ang lahat sa iyo. You are blessed and highly favored. So, number 1, expect blessings to chase you all your life. Number 2, pakibasa po, speak life, blessing, and favor every day. So, sanayin mo ang sarili mo na ang bibigkasin mo ay buhay, pagpapala, at pabor araw-araw. Pwede po ba yan? Pagkagising mo, bibigkasin mo na kaagad pagpapala, pabor, at lahat ng buhay. So, huwag mong bibigkasin ang ayaw mong mangyari sa iyo. Ang ating mga salita po ay may kaakibat ng buhay o kamatayan. So, huwag mong bibigkasin. Huwag mong bibigkasin ang kamalasan. Pag-isip sa umaga, ay nako. Pag-isip sa umaga, malalim na kagad ang paghinga mo. Nakita mo yung mga bagay-bagay. May gusto kang makita, hindi mo nakita. So, sasabihin mo, hay nako, ano pa to? Buhay na to. Huwag mo rin bibigkasin ang sakit. May nararamdaman ka man, sabihin mo in Christ. Amen? Amen. So, kung ang mga bagay nga na yan hindi mo binibigkas, dumadating, paano pa kung binigkas mo? Mabilis silang dadating. So, wag natin binibigkas yun. So, train yourself to speak life. Proverbs 21:18, the tongue has the power of life and death, and those who love to talk will have to eat their own words. So, ikaw din ang manginginabang yan. Kaya ang pinakamaganda po, speak life over your children. Wala nang ibang pinakamahalagang magsalita ka ng buhay kundi pagpapala sa iyong mga anak. Amen? Speak life over your business. Amen po ba? Amen. Numbers 14:28, so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you said. So,
Sabi niya, gagawin niya anumang narinig niya, sinabi mo. Kung ganun pala, tatanungin ko kayo, ano ang gusto mong iparinig sa Kanya? Kung gagawin niya, kung pangako niya, gagawin niya ang lahat ng narinig niya mula sa iyo. Ano gusto mong marinig ng Diyos na sasabihin mo? Ang sasabihin mo, ang iparinig mo ay yung binigkas na niyang pagpapala sa iyo. Sabihin mo, I am blessed and highly favored. Kay Kristo, binigkas na niya ang pagpapala lahat sa atin. Amen? So, ang pangako ng Diyos sa kanyang anak, iyon po ang kontrata. Ang kontrata po hindi between us and God. Ang kontrata po ay between God and His Son, our Lord Jesus Christ. So, ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala na niya at pinaburan. So, speak life. Declare life. Palagi mong sasabihin, ako'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Kaya nga, linggo-linggo, naririnig natin yan dito. Bakit? Dinideklara natin, ina-affirm natin na tayo ay na kay Kristo. At dahil tayo ay na kay Kristo, at si Kristo at ang Diyos Ama ay may kontrata para sa atin, lahat idideklara natin dahil gagawin niya sigurado sa atin. So, bigkasin mo ang iyong pinaniniwalaan, hindi kung ano yung nakikita at nararamdaman. Nung nakita ng Diyos ang sansinukob na madilim, sinabi ba niya ang dilim? Ano ang sinabi niya? Liwanag, dumating ka. At dumating nga ang liwanag. Amen? So, huwag nating bibigkasin kung ano yung nakikita, nararamdaman natin. Bigkasin natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. By speaking God's favor over yourself and others, you affirm and confirm His blessing in your life and the lives of those around you. So, affirm and confirm, lalo na sa iyong mga anak. Pag iyong mga anak ay pumasok sa eskwela, sabihin mo, you are charito. You are blessed and highly favored. Ibig sabihin, inclusive yan. Sila ay iningatan na. Ang pag-iingat ng Diyos ay nasa kanila. Sila ay pinaburan. Yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kakayahan, para sila ay maging maunlad, ay binigay na ng Panginoon. Amen? Pag umaalis ang mga anak ko, ang hindi nila alam, tumatakbo akong pasunod, hinahabol ko ng tingin para pagtalikod nila, magtutang ako, sasabihin ko, Lord, thank you. Ang anak ko na yan ay charito, pinagpala at pinaburan. Maraming salamat. Ihahatid at ibabalik mo siya ligtas, masaya, may ganap sa bahay na ito. Amen? Wala na pong ibang gaganda. You affirm and confirm blessings in your life sa ating mga sarili and the lives of those around you. At wala na ibang pinakamahalaga ang buhay ng iyong mga anak. Amen? So, number 1, expect blessings to chase you all your life. Number 2, speak life, blessings, and favor every day. Number 3, enjoy God's blessing without guilt. Huwag mag-guilty. Huwag kang maging-guilty. Ini-enjoy mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag kang maging-guilty. Sabihin mo, itatago ko na lang ito. You are not honoring God. Amen? Hindi mo ino-honor ang Panginoon. Kung nag-enjoy ka man, enjoy it fully. Dahil yung blessing na yan ay ibinigay para sa iyo. So, tingnan natin ang versikulo. Command those who are rich, 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Bakit ibinigay sa'yo? Why is there shower of blessing in you? Anong sabi niya? For what?
for our enjoyment. So, hindi killjoy ang Lord. Gusto niya nag-i-enjoy ang kanyang mga anak. Amen? Natutuwa ang Diyos na ini-enjoy mo ang pagpapalang ibinigay niya sa iyo. Amen? Ang mga magulang, pag nagbigay sa anak, at talaga namang in-enjoy ng anak, sobra-sobrang pasasalamat, hindi ba matutuwa ang magulang? Sasabihin na lang ng magulang, pag ako nagkaroon pa, ang gandang bigyan itong anak ko na to eh. Talagang OA makapag-react. Sobrang pasasalamat. May yakap. May pasasalamat. So, how much more ang Diyos? Ang sabi diyan, God who richly provides us with everything for our enjoyment. So, it is not wrong to enjoy the blessings of God. Enjoy it. Sabihin mo sa katabi mo, enjoy it. I-post mo. Oh. I-post mo. Hayaan mo silang mainggit. Kasi hindi ka nga nagpo-post. Naiinggit na sa iyo. Wala ka pang pinopost. Hayaan mo. Kasi ang totoo, marami talagang inggitera. So, isasakripisyo mo ba si Lord? Dahil may maiinggit? Of course not. Amen? Glorify God with your blessing. Kaya nakakatuwa yung mga nagpo-post ng ganyan. Pinupusuan ko yan eh. Ibig sabihin, binobroadcast niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya dahil siya ay nakay Kristo. Amen? Amen. So, kain pa more kayo. Swimming pa more kayo. Picturean niyo ang sarili niyo pag nakabihis na kayo. Amen? So, enjoy, enjoy, enjoy. Knowing that God's blessings are given freely. You are meant to be enjoyed and are meant to be enjoyed fully without any sense of unworthiness or shame. Amen? So, huwag kang okay naman. Huwag mong sabihin, Lord, bakit ang daming blessing nito? Hindi ako karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Pero, ibinigay mo pa rin sa akin, Lord, bakit ako pa? Okay, diba? Ang totoo, walang karapat-dapat. Inangin dapat lang po tayo ng biyaya ng Diyos. So, enjoy. So, binigyan ka ng regalo, i-post mo. Amen? I-post mo. Saan lang magkakatalo? Sa caption. Yun. Baka naman yung caption mo, ang galing ko, ang bait ko talaga, kaya ako binigyan ito. Mali? Mali yun. So, ang goal mo, hindi ka mang-iinggit. Amen? Ang goal mo, ipakita mo sa tao na ini-enjoy mo ang blessing ni Lord dahil ino-honor mo siya sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You are blessed and highly favored. Hindi ikaw ang magaling dahil ikaw ay pinaburan lang, pinagpala. So, i-post mo, I am blessed and highly favored. I am charito in Christ. Amen. Amen. So, life application number 1. Pakibasa po. Share the blessings to change all your life. Number 2. Speak life, blessing, and favor every day. Number 3. Enjoy God's blessing without guilt. And number 4. Advertise your blessing. Advertise your blessing. So, i-advertise mo. Ang mga anak ng Diyos, advertisement yan ng Diyos. Amen. Sa sanlibutan. Advertise your blessing means showcasing God's goodness and favor to others, reflecting His intention to reveal His abundant grace through the church. Tayo po ang church. Tayo po ang lupo ng mga mananampalataya at ang intensyon ng Diyos ay gamitin tayong advertisement para malaman ng mundo kung gaano kabuti at kung gaano kabait ang Diyos at kung paano yung sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nangyari. And the world will know that through us nakikita
ang katuparan ng tinapos na gaba ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po napakahalaga ng social media. Dahil sa social media, diyan ka makakapag-post. Diyan mo mapaparangalan ang Diyos. Dahil nung mga panahon, wala pa yung mga FB na yan. Pero ngayon, napaka-powerful na po kung paano naaabot ng mensahe ng biyaya ang buong mundo. So makikita nila ang buti-buti ng Panginoon sa buhay niya. Amen? 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation or charito generation. Chosen and charito po, ito po ay synonymous. A royal priesthood, a holy nation, His own special people. Tayo yun. That you may proclaim the praises exagelo of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, the church, ecclesia, called out of darkness. Tayo yun. Tayo yun. The church. So, tayo po ay billboard. Tayo po ay advertisement. Ibig sabihin po ng exagelo ay advertise or publish. God wants to advertise power to us. Paano ba i-advertise ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin? Paano ma-advertise ang taong yan? Pinagaling. Akala namin isang uod na lang ang piperma dyan. Pero ngayon mataba na. Pinagaling na ng Diyos. Na-advertise ang kabutihan ng Diyos? Yes. May living testimony dito. Nung mamaya, kukwentuhan kayo niyan. So, ang sabi, nakarating sa akin, Mamson, ang sabi doon, isang bulate na lang. Pero ngayon, tingnan nyo, hindi lang tumaba, gumanda pa, pinayaman pa. Amen. So, ang intensyon ng Diyos, i-advertise sa buong mundo na itong taong ito, nung siya ay na kay Kristo na, ang malalang sakit niya, pinagaling na. Amen? Mula sa wala ang taong ito, baon sa utang, akala ko hindi na talaga makakagulapay. Pero ito na, pinayaman na, pinaunlad na. So ina-advertise ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, sa kanyang pangako sa aking paghihirap, ikaw ay pinayaman. Ikaw ay advertisement. Ng sino man na kay Kristo, ikaw ay pinagaling, ikaw ay pinayaman, ikaw ay pinaunlad. Itong tao ito baon sa utang, pero nakabawi. So ipatutuo natin, ikwento natin kung ano ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya nga sa midweek praise, I invite you all para i-advertise nyo. Siguro tayo-tayo na naman to. Pero in that way, ipinapatutuo natin kung gaano kabuti, kung gaano kakabait ang Diyos sa atin. Amen? So, expect blessing to chase you all your life. Number 2, speak life, blessing, and favor every day. Number 3, enjoy God's blessing without guilt. Number 4, advertise your blessing. Number 5, share your blessings with others. Okay. Bakit ka pinagpala? Bakit ka pinagpala? To share your blessing. Hindi ka timba, kailangan dumadaloy. Amen po ba? Kailangan dumadaloy. At sa pagpapadaloy mo, huwag kang mag-alala dahil tutuloy-tuloy ang agos. Amen? Pakibasa po ng verse. Do not forget your good food and share with others. For we are not sacrifice God is. Ito po ay paalala sa atin. Do not forget. Do not forget. Dahil when you share with others, nalulugod po ang Diyos. Nalulugod po ang Diyos kung ang kanyang mga anak ay marunong magbigay. Amen? Sasabihin niya, yan ang anak ko. Amen? Pinagpala ko, marunong magbigay.
Shit. Kaya nga preschool pala yung mga bata, tinuturuan na share with your classmates. Iyan si Hans, alam na yan, alam niya yung word na sharing is caring. Ayan, ganda niya ang salita niya. Sharing is caring. So bata pa lang, tinuturuan na. Ang problema lang, pag yan namulat na at humarap na sa mundo, nakakaroon na, nakaka-encounter na ng iba't ibang mga kaisipan. Kaya nga, yung mga bagay na yan, natututunan una sa bahay. Amen? Galatians 6:10, that's why whenever we should always be kind to everyone and especially to our Christian brothers. So special mention, kapatid mo yan sa Panginoon. Amen? Kapatid mo yan sa Panginoon. Pero, balansehin naman natin. Huwag mo namang saynayin ng umasa. Kasi minsan, gagamitin naman niya pang-rebattle sa'yo. O diba, dapat maging kang mabait, maging kang mapagbigay. So, huwag naman sobra. Yung kaya lang, may hangganan. Amen? Kasi hindi na yan matututo. Puro na lang asa. Yung kaya lang, malaking bagay na po yun. At makikita mo sa maliit na bagay na ibinibigay mo, makikilala mo ang tao kung may thankful spirit yan. Amen? Maliit na bagay, pero grabe kung magpasalamat. Anong gagawin mo? Dadagdagan ko na ito. Amen? Amen. So, yun. So, kaya, tandaan natin, we have to share dahil anumang bagay na natanggap natin ay ibinigay din sa atin. Amen? Parang pagkabuo natin ang atin. So, expect blessing to chase you all your life. Number 2, speak life, blessing and favor every day. Enjoy God's blessing without guilt. Number 4, advertise your blessing. Number 5, share your blessings with others. Last, support God's work with your blessing. So, pinagpala ka, hindi lamang para sa iyong sarili. Sabihin mo, pinagpala ako, hindi lamang sa aking sarili. So ask yourself, why? Wala nang gusto magtanong. Why? So, bakit ka pinagpapala? Because He is giving you opportunity to do good and to support God's work. 2 Corinthians 9:8. And God is able. Who is able? God. To make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. So, ito po pala yung purpose. Kaya tayo blessed, binibigyan tayo ng promotion, binibigyan tayo ng mga kontrata. Bakit? To do good work. Amen? Having the blessing is not the end in itself. Ulitin ko po, having the blessing is not the end in itself. It is the means that which you become a blessing to other people. Nakatanggap ka ng pagpapala, hindi yan titigil dyan. Ikaw ay magiging pagpapala sa iba. When God spoke blessing to Abraham, sabi niya, I will bless you to become a blessing. Amen po ba? So, it is through Abraham that the people of all nations were blessed. So, ano ang list na magagawa natin? Ang magagawa natin to scatter the message, ang mabuting balita para maraming makaalam hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang ating ipinagkakalap po dito ay hindi yan natitigil dito. Ayan po ay sumusuporta sa kabuuan ng Charito Generation. Ibinibigay natin yan sa AMI Central. At sa pamamagitan yan, hindi po natin nalalaman, marami pong naaabot
at maraming napag-aaral ng mga pastor ng libre. Amen? So, huwag natin kalilimutan tayo pinagpala, maging mabuti sa iba at sa gawain ng Panginoon. My last verse, 1 Timothy 6:18-19, command them, the rich to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Yung coming age po, heaven. So that they may take hold of the life that is truly life. Ang buhay po natin dito, hindi po yan ang tunay na buhay. Testing lamang po yan. Tandaan, yung mga mabubuting gawa dito, pagdating sa langit, meron po yang reward. Pero ang pagpasok sa langit, ito po ay biyaya, ito po ay libre. Supporting God's work is about investing your blessing into advancing God's purpose and making a positive impact in the world we live in. So, minsan lamang po tayo dadaan sa mundo ito. Minsan lang. So, mag-iwan po tayo ng magandang bakas. Amen? Mag-iwan tayo ng magandang bakas that will give impact sa maraming tao. Amen? So, tulungan niyo kami na madala ang mensahe ng biyaya. Palaganapin natin ang mensahe ng biyaya. God has blessed us so abundantly. That is why, soon and very soon, silipin niyo, kaya lang may nakatabing, nag-finishing na po tayo ng church. Amen? Nag-finishing na lamang po tayo. Kunting kimbot pa. Amen. Doon na tayo sa baba. Hindi na mahihirapan yung mga senior citizen. Kagaya ko rin. Amen? So, ang kwento ng babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Kristo. Ang sabi niya, ang kwentong ito ay maaalala. Hindi ito makakalimutan ng buong mundo. Palagi itong mababanggit. Ang babaeng napaka-generous, nagbuhos ng pabango, mabangong samyot sa paanan ng ating Panginoon. Tandaan natin, tayong lahat ay bahagi ng napakagandang gawain ng Panginoon. So, let's have a recap. So, dineklara that we are blessed and highly favored. Ano yung life application number 1? Expect blessings to chase you all your life. Number 2? Speak life, blessing, and favor every day. Number 3? Enjoy God's blessing without guilt. Number 4? Advertise your blessings. Number 5? Share your blessings with others. Number 6? Support God's work with your blessings. And our big idea? In In Christ, I am blessed and highly favored. I am Charito. So now na alam na natin that you are blessed, that I am blessed and highly favored, ibig sabihin, meron kang ini-expect